Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Inday. Walang eksaktong taon. Cebu. Madaling araw pa lang ay bukas na ang tindahan ng tuba ni Aling Inday. Ang dalagang anak ang katuwang sa maliit na negosyo na kahit papano ay kumikita ng ilang daang piso sa bawat araw. Ang binatang anak naman na nagsisilbing tagakuha. Siya ang umaakyat ng puno ng nyog upang kumuha ng katas na kung tawagin ay tuba o lambanog. Pinipilahan ang kanyang tindahan dahil sa kakaibang timpla ng tuba. Balanse ang tamis, balanse ang asim, at amoy nakakatakam. Subalit marami ang nagrereklamo sa presyo ng bawat galon. Ako ang unang customer mo ngayon. Baka naman may tawad. Kahit 5. 2 galon naman ang bibiling ko. Wika ng manginginom. Kung tatawad ka lang din naman, huwag ka nang uminom. Tugon ni Aling Inday. Eto na bang si Inday suplada? 5 lang naman ang itatawad, ang mahal kasi ng kada galon mo. Sa kabila nga 10 lang eh. Sa'yo 15. Di doon ka bumili. Ito ang presyo ng aking tindahan. Kung hindi mo kaya, huwag kang uminom. Hindi ka naman kawalan. O ito na nga 30. Ngayon lang naman ako tatawad. Ayaw pa akong pagbigyan. Magsasampung taon mo na akong suki. Binata pa lang sa'yo na ako bumibili. Malaki na nga yung mga anak ko. Kung gusto mong isalaysay ang buhay mo, isulat mo. Ipadala mo sa istasyon ng radyo. Pakinggan mo mag-isa habang umiinom ng tuba. Wala akong panahon sa ganyan. Napakasugit. Papangit ganyan. Ikaw ang pangit. May reklamo ba ako sa mukha mo? Pag nakikita ko nga yan, naiinis ako eh. Eto na yung tuba mo. Umalis ka na. May ganyang mukha pala ng tao nakakainis pag tinitignan. Layas. Tinitigan siya ng masama ng manginginom pero hindi na pinansin ni Aling Inday. Ganito ang pakikitungo niya sa mga mamimilit suki. Nasanay na lang sila sa ugali ng matanda. May iba na nakakasabay. Meron ding hindi. Grabe ka naman, Nay. Unang customer natin, sinungitan mo kagad. Baka hindi na yun bumalik ha? Lumipat na sa ibang tindahan. Wala akong pakialam. Iatid ko pa siya dun sa kabilang tindahan eh. Wika ni Ali Inday sa anak. Hindi na ito lumingon pa. Abala sa paglalagay ng bagay upang magkaroon ng kulay ang tuba. Ito rin ang sangkap na nagbibigay ng bango sa inumin. Mas lalo silang naging abala sa mga sumunod na oras. Isa-isang nagdadatingan ang mga manginginom. Araw ngayon ng linggo. Nakasahod kagabi. Kaya dumito sa inuman para magwaldas ng pera. Natawa naman si Aling Inday habang tinitignan ang mga mamimili. Nay, wala pang laman ng galon sa itaas ha. Meron pa ba tayo dyan? Baka mamayang hapon pa o sa gabi pa yun masisidlan eh. Mabagal kasi yung katas eh. Wika ni Lino, binatang anak ni Aling Inday. Galing ito sa taniman ng nyog upang tignan kung may makukuha na bang tuba kaso nga lang wala pa. May 5 container pa dito. Sasapat na siguro sa araw na ito. Bumili ka muna ng puto sa kabilang tindahan para makapagkape na kayo ng kapatid mo. Yung putong puti. Habang abala sa pagsisilbi sa mga manginginom, hindi maiwasan na merong darating sa lugar upang magsimula ng chismis. Si Aling Alona, ang matalik na kaibigan ni Aling Inday ang dumating. Kagad siyang kinalabit para mapag-usapan ang bagong chismis. Mare, kailangan mo na talagang bantayan niyang si Loida. Maraming kababaihan na sa lugar natin ang naloko dahil sa pagpunta sa mga baile. Alam mo naman may itsura ang anak mo. Hindi nalala yung pag-agawan.
Ngayon nga na nandito lang yan sa bahay, pinagkakaguluhan na. Paano pa kaya pag lumabas? Wika ni Aling Alona. Sino naman nagsasabing papayagan kong maglakwatsa ang anak ko? Si Lino nga na lalaki hindi ko pinapayagan eh. Yung babae pa kaya? Ikaw naman, masyadong mainitin. Nagsasabi lang ako. Maiba tayo, Mari, ano? Itong tindahan mo, iba-iba yung mukha ng napaparito dahil sa inuman. Huwag ka sanang maging pabaya. Dapat kilala mo ang bawat isa sa kanila para makasigurado. Sa kabilang bayan kasi, merong nagpapanggap na customer. Tapos aswang pala. Nabiktima ang may-ari ng tindahan. Nadali pa ang buntis na anak. Wika ni Aling Alona. Subukan niya lang pumunta dito. Ako mismo ang gigilit sa leeg ng aswang na yan. Wika ni Aling Inday. Sabay kuha ng matulis na machete na gagamitin sa pagbiyak ng buko. Natakot pa ang kumare sa pag-aakalang kung saan gagamitin. Ay Diyos ko, nakakatakot ka naman. Ay Inday, mukhang marami ka pang gagawin ano? Pabili ako ng kalahating galon para sa asawa kong lasenggo. Kalahati lang ha, 7 lang ang pera ko eh. Wika ni Aling Alona. Kumuha ka na lang ng 1 galon. Kukulangin yan sa asawa mo. Bayaran mo na lang sa susunod na linggo. Pag-alis ng kumare may lumapit na lalaki. Bagong-bago sa paningin ni Aling Inday ang mukha nito. Hindi naman nag-isip ng kung anong pagdududa dahil nitong mga nakaraang araw maraming dayo sa kanilang lugar. Malapit kasi sa kalsada ang pwesto kung kaya't may mga biyaherong humihinto para makabili ng maiinom at pagkain. Inasikaso niya ang lalaki na kaagad bumili ng 2 galon. Itatanong niya sana kung meron bang kasama dahil marami ang binili. Subalit hindi niya natinuloy. Mukhang masungit ang lalaki. Pagkatapos maiabot ang sukli, tumalikod na ito at nagtungo sa mesa sa dulo. Mag-isa lamang siya roon dahil madalas pumipwesto ang karamihan sa harapan at gitna. Habang nagpapatuloy ang kaganapan sa tindahan, sinusulyapan nito ni Aling Inday. Wala naman siyang naisip na masama. Subalit nahahatak ang kanyang atensyon. Palihim na minamanmanan. Sa paglipas ng oras, naubos nito ang 2 galon ng tuba. Pero hindi man lang makitaan ng pagkalasing. Ni pamumula ng muka. Wala sa kanya o kahit pagod na mga mata. Kalmado at maayos pa rin ang pagtindig. Pagkatapos maibalik ang galon na wala ng laman, umalis na ang lalaki. Lumipas pa ang ilang oras, mas maraming dumarating. Ang sitwasyon, may aalis at meron ding darating. Kinulang ang 5 container ng tuba. Mabuti na lang nakakuha na si Lino ng karagdagang 3. Minadali na lamang ang paglagay ng tungog dahil humaba na ang pila. Sa kabutiang palad, wala namang nangyaring gulo dahil lahat ng manginginom ay takot kay Aling Inday. Kapag may nagsimula ng gulo, walang pagdadalawang isip na duduruin ng machete. Kakalad ka rin patungo sa mismong bahay nito. Pagkatapos, hindi niya na pagbebentahan pa kahit anong pakiusap. Iniwasan ng mga lasing ang makagawa ng gulo upang makabalik pa sa tindahan. Sa lahat ng tubaan sa lugar, kay Aling Inday lamang ang kanilang binabalik-balikan. "Oh, baka mamaya may mag-away sa inyo ha. Bagong hasa pa naman yung machete ni nanay. Mamaya may makita na naman akong hinahabol niyan eh." Wika ni Lino sa mga nag-iinuman na nag-aasaran. "Itigil nyo na yan, mamaya magkainitan kayo eh. Mag-usap na lang kayo ng ibang bagay." Kuya, tanungin mo nga yung lalaking yun kung bibili siya.
Kanina pa nakatayo dyan eh. Parang nag-aalangan na lumapit. Yung bang nasa dulo? Baka may inaantay lang. Kung bibili yan, lalapit yan. Kakasabi ko lang, baka nag-aalangan o nahihiya. Marami kasing lasing, baka natatakot eh. Lapitan mo na. Kanina pa yan siya eh. Nilapitan ni Lino ang lalaking tinukoy ng kapatid. Tama nga ito. Nahihiyang lumapit para makabili ng tuba. Bukod sa marami ng lasing, siksikan din kung kaya't nalilito kung saan dadaan. 5 galon daw, tama ka nga. Nag-aalangang lumapit eh. Pakiabot ng 5 galon, bilisan mo. Sabi ko sa'yo, bibili yan eh. Pero teka, ang dami naman ng bibili niya. Pakisabi may pondo to 10 piso. Tapos ibalik niya kamo yung mga galon. Baka tayong mapagalitan ni nanay kapag nagkulang eh. Oo na, alam ko na yan. Pakiabot ng mga galon tapos suklian mo. Eto ang pera niyo. Dadaling ko yung 3. Ikaw naman sa 2. Hindi ko kayang bitbitin yung lahat eh. Sabay silang lumapit sa lalaking nag-aantay sa unahan. Inilapag nila ang mga galon ng tuba. Naunang umalis si Lino dahil tinawag ng customer. Si Lloyda na lamang ang kumausap dito. Ito po ang sukli, Manong. Saan niyo po ba dadali ng mga galon? Kung matatagalan po ng sauli, pupondohan po namin ng 10 piso. 2 ang bawat isa. Hindi sumagot ang lalaki. Nakatingin lang sa kanyang kamay na may hawak ng panukli. Nalito si Lloyda kung ano ang sasabihin dahil sa pananahimik nito. Kung kaya't binigay na lamang ang dalang barya. Binitbit ng lalaki ang mga galon at saka naglakad patungo sa nakaparadang motorsiklo sa hindi kalayuan. Sinundan niya ito ng tingin. Hindi maiwasang magtaka sa amoy. Ano ba yan, Lloyda? Para kang asong sinusundan ng amoy ng ulam ah. Ano bang nangyari? Yung lalaking yun kuya parang may mali. Kakaiba yung amoy niya eh. Pero hindi ako sigurado ah. Baka dahil lang yun sa naghalo-halong amoy ng mga lasing. Pero iba talaga eh. Hindi ko maintindihan, ewan ko ba. Bumalik na nga lang tayo sa trabaho. Mapapagalitan pa tayo ni nanay kapag nakita tayo nag-uusap eh. Ikaw kasi ang daldal mo eh. Kung ano-ano'y napapansin mo, doon ka sa harapan. Ikaw nang bahalang magbenta. Ayusin ko yung mga galon sa likod. Hinahagis ng mga lasing eh. Pagsapit ng 9:00, iilan na lamang ang nakatambay sa tindahan. Dahan-dahan ang niligpit ni Lino ang mga mesa at upuan. Si Lloyda naman ay nagsara na ng tindahan. Nang mga oras na ito, nakabalik na si Aling Inday na nagtungo sa bayan upang makabili ng tabako at lumbog na ginagamit bilang sigarilyo ng kanyang mga suki. Nang matapos ang pagsasara, naglakad na sila pauwi. Hiwalay ang tindahan at ang tahanan. Nasa unahan lang din naman. 10 minuto ang lalakarin pero kinakailangan mag-ingat dahil nasa taas ng bundok na matarik. Sa kalagitnaan ng paglalakad, natigilan si Lloyda nang mapansin na parang may nakasunod sa kanila. Bahagya pa siyang naiwanan dahil sa paghinto. Hoy Lloyda, may napapansin ka na naman ano? Kanina sa tindahan, may kung ano kang narereklamo tapos ngayon na naman. Halika na, malapit na tayo sa bahay. Doon mo na lang ikwento. Anak, halika na. Sa bahay na lang natin pag-usapan yan. Wika ni Aling Inday. Hinawakan ang anak sa kamay at saka isinabay sa paglalakad. Pero maging siya ay may napapansin na rin mula sa likuran. Binilisan nila ang paghakbang upang marating kagad ang bahay. Pagdating ay kumuha siya ng itak at saka sumilip sa labas. Hindi niya muna sinindihan ang lamparilla. Bakit, Nay? May tulisan po ba? Rebelde? Kawatan? Sunod-sunod na tanong ng binata. Sa pagkataranta ay kumuha na rin ng patalim. Wala naman, Lino. Hindi kawatan o tulisan ang sa tingin kong nakasunod sa atin. Kung hindi aswang. Yan na nga bang sinasabi ko eh.
Ang tindi kasi ng amoy eh. Tapos, kinikilabutan ako. Ayan oh, nararamdaman ko na naman oh. Wag muna kayo mag-ingay. Lino, sindihan mo na ang lamparilla. Lalabas ako. Dito lang kayo ng kapatid mo sa loob. Bago lumabas, kinuha ni Aling Inday sa kanyang higaan ang kwintas na merong nakasabit na medalyon. Pagkahawak nito ay sobrang init, kaya hindi na siya nagdalawang isip na lumabas. Matapang na hinamon ang nagkukubling nilalang mula sa kung saan. Alam kong nandyan ka sa tabi. Halika dito. Ilabas mo ang pagkalimaw mo. Hindi yung nagtatago ka na parang duwag. Bakit mo ba sinusundan ng anak ko? Wika ni Aling Inday. Katahimikan lamang ang sumagot sa kanya. Matindi pa rin ang pag-alingasaw ng amoy sa paligid, pero hindi maturo kung saang bahagi nagtatago. Hindi na rin siya lumayo sa bahay dahil nababahala rin sa mga anak na nasa loob. Ano na? Magtatago ka lang ba? Halika dito. Mag-toast tayong dalawa. Anong tinatago-tago mo dyan? Lumabas ka! Patuloy niyang hinamon ang nagtatagong aswang, pero hindi ito nagpakita. Ilang sandali pa nawala ang amoy nito. Pumasok na lang din siya ng tahanan nang masiguradong wala na ang presensya ng nilalang. Nay, natakot po yata sa inyo kaya hindi nagpakita. Ang tapang niyo po kasi. May medalyon na kayo tapos may dala pa kayong itak. Wika ni Lino. Grabe naman to. Mabuti na lang, hindi tayo inatake sa daan kanina. Wala pa naman tayong bitbit na pwedeng ipanglaban. Hindi dala ni Nana yung medalyon niya eh. Kahit wala akong dalang medalyon, lalaban pa rin ako sa kahit sinong aswang. Magkakamatayan talaga kami bago niya kayo masaktan. Pero ang ipinagtataka ko, ilang taon na tayong naninirahan sa kabundukan. Ngayon lang tayo nasundan ng aswang. Hindi bale. Hindi naman siya nagtagumpay. Magpahinga na tayo. Gabi na. Lumipas ang gabi na wala namang nangyaring masama. Pero pagsapit ng umaga, bumungad ang balita patungkol sa lamang loob na natagpuan malapit sa balon. Ang sabi ng nakatira sa kalapit na tahanan, meron silang narinig na malakas na kalabog. Tila isang bagay ang inihulog pasado 2:00 ng madaling araw. Paglabas ng liwanag, tinignan nila ang balon. Nakita ang iba't ibang lamang loob ng tao. Nay, yan kaya yung aswang na sumugod sa ating kagabi. Hindi siya nagtagumpay sa atin eh, kaya iba yung biniktima niya. Hindi natin alam. O siya, bumalik na kayong dalawa sa pagtatrabaho. Mamaya darating na mga mamimili. Bumalik na ang tatlo sa gawain sa tindahan. Hindi nagtagal. May napansin si Aling Inday. Unti-unti nang dumadating ang mga manginginom. Kagad niyang sinuri ng tingin ang bawat tao na nasa kanyang tindahan. May isang pinagdudahan. Hindi na muna siya gumawa ng kahit anong kilos. Minanman ng mabuti upang makasigurado. Nay, nagsoli ba ng galon yung lalaking yan? Bumili yan kahapon sa atin eh. Ilang galon ng tuba yun? May pondo po yun ha, 10 piso. Sino dyan sa mga yan? Yung nasa pinakadulong mesa ba? Yung kulay itim ang suot? Tanong ni Aling Inday. Tumango naman ang anak. Nilapitan ni Aling Inday ang nasabing lalaki upang sana'y tanungin. Pero nagmamadali itong tumayo at umalis. Hindi na rin siya nagtaka kung bakit ganun ang kilos nito. Dala niya ang medalyon ng mga oras na yun. Ayan sige, lumayo ka. Bago ko paggutay-gutayin niyang bituka at lamang loob mo. Subukan mong bumalik dito sa tindahan ko. Hindi ka na makakawi sa inyo. Wika ni Aling Inday habang masamang tinititigan ang lalaki. Araw ng Lunes.
Mangilan-ngilan lamang ang manginginom dahil karamihan ay nasa trabaho. Hindi gaanong marami ang gawain sa tindahan kung kaya't nakapagpahinga pa rin sila kahit papano. Si Lloyda lamang ang naiwan dahil umuwi muna ng bahay si Aling Inday upang maihanda ang tabako at lumboy. Samantalang nagtungo ng Yogan si Lino para asikasuhin ang pagkuha ng tuba. Pasado 10:00 nang may lumapit, bibili ng 2 lapad ng suka. Kuya, ano pong gusto nyo? Yung tungog o wala? Yung puti lang sana ang kulay. Tugon ng bumili. Lumilingon ito sa paligid. May takip ang muka kaya hindi makilala ni Lloyda. Iniwan niya muna ito upang maihanda ang suka. Natagalan siya dahil hinugasan pa ang mga bote ng inuming tandway na paglalagyan. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik upang maibigay sa lalaki. Pero laking gulat niya nang wala na ito. Pera na lamang ang iniwan sa mesa. Inilagay na lang niya sa tabi ang bote. Inisip na baka may pinuntahan ng lalaki. Pagsapit ng tanghali, nagsipagbalik na sa tindahan sina Aling Inday at Lino. Sabay na silang nananghalian at sa kalagitnaan, dumating ang lalaking bumili ng suka. Binigay ni Lloyda ang mga bote pagkatapos ay umalis na rin ito. Anak, kilala mo ba yon? Nag-usap ba kayo ng matagalan? Po, yung bumili ng suka? Hindi naman po. Nawala nga ho yun kanina eh. Akala ko tuloy hindi nabibili. Pero nag-iwan ho siya ng pera. Bakit ho? Etong si Lloyda naman, kapag si nanay ang nagtanong tungkol sa isang tao, asahan mong may mali. Si nanay yan eh. Aswang po ba siya, Nay? Hala, hindi ko po napansin. Wala naman po kasing amoy. Baka nagdududa lang po kayo kasi may takip sa muka. Kahit balutin pa ang buong katawan, malalaman ni nanay yan. Hindi makakalusot kay nanay ang mga aswang. Isang tingin, isang amoy. Alam ka agad. Kaya ikaw mag-ingat ka. Ang dali mo pa namang mauto lalo na sa mga bumibili dito. Huwag ka basta-bastang kumakausap ng bagong muka katulad ng lalaking yun. Tama na ang usapan, kumain na tayo. Kayong dalawa ha? Huwag bastang kakausap ng kung sino-sino. Basta ibigay nyo lang yung kailangan nila. Kunin ang pera. Ganun ka simple. Naunang natapos sa pagkain si Aling Inday. Lumabas siya ng tindahan at tinignan ang lalaking nasa unahan. Pagkakita sa kanya, kagad itong gumawa ng kung ano-ano. Kinukumpuni ang motorsiklo kahit walang sira. Nang humakbang siya papalapit, nataranta ito. Pinaharurot ang motor papalayo sa lugar. Takpan mo man ang iyong muka. Alam kong ikaw yung lalaki nung nakaraang araw. Akala mo hindi kita nakilala, ha? Pwes nagkakamali ka. Kapag bumalik ka pa, tutuluyan talaga kita. Wika ni Aling Inday sa sarili. Ang pinakaayaw ni Aling Inday, may nagmamanman sa kanyang pamilya na halatang may masamang balak. Kaya ganun na lamang ang galit sa lalaki lalo pa isa itong aswang. Bandang 7:00, nang pinauna sa pag-uwi ni Aling Inday ang kanyang mga anak. Napagod kasi si Lino sa paghakot na naglalakihang container mula sa Nyogan patungo sa tindahan. Pinasabay niya na si Lloyda upang parehong makapagpahinga. Hindi man sila magreklamo, alam niyang napapagod ang mga ito. Nang siya na lang ang nasa tindahan, inabala niya ang sarili sa paggawa ng sigarilyong gawa sa tabako at lumboy. Naubos na rin ang ginawa kanina at meron pang naghahanap. Nasa 6 na katao lamang ang umiinom. Tuwing Lunes at Huwebes, medyo mabagal ang bentahan. Habang nasa kalagitnaan ng gawain, biglang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Bumigat at naging kabado. Babaliwalain na sana, pero hindi mapakali na parabang may nangyayari na dapat niyang alamin. Dahil dito,
Nagmamadali siyang nagsara ng tindahan. Hindi na niligpit pa ang mga mesa at upuan. Halos takbuhin niya na ang daan paakyat ng bundok, patungo sa kanilang tahanan, matapos maramdaman ang pagiging aktibo ng tangan. Kinutuban na siya. Tama nga ang hinala dahil naabutan ang aswang sa likod ng bahay. Maayos na nakatago, pero kitang-kita niya. Tahimik sa loob. Halatang tulog na ang mga anak. Kaya naman dahan-dahan niyang kinuha ang machete sa kusina. Pagkatapos ay lumabas para hamunin ang aswang. Sa pagkakataong ito ay humarap na sa kanya. Sa wakas naman nagkaroon ka ng lakas ng loob para magpakita. Anong ginagawa mo dito? Sa tingin mo magtatagumpay ka? Bibiktimahin mo ang mga anak ko? Siguro sa iba oo, pero sa mga anak ko hindi. Bago mo sila magawa ng masama, sa akin ka muna dadaan. Itinutok niya ang matulis na machete sa mukha ng aswang. Ilang sandali pa ay sumugod na ito. Nagbuno sila. Parehong naiilagan ang bawat atake. Pero kahit anong gawin ng nilalang, nagagawa pa ring sabayan ng ali. Hindi nagtagal. Napuruhan ito hanggang sa umandusay na lamang. Nagingalo matapos masugatan sa leg. Kagad namang bumaha ang dugo nito sa lupa. Pagkatapos mangisay ay hindi na nakagalaw. Ang tapang-tapang mong sumugod dito. Madali ka lang palang mapatay. May nalalaman ka pang pagbili ng paninda ko. Yung pala, nagbabalak lang na sumalakay. Anong napala mo? Kamatayan! Dahil napatawa na ng kamatayan ang nilalang. Ginising niya si Lino upang matulungan siya sa pagdispatcha ng katawan. Hindi na nagulat ang kanyang mga anak matapos malaman na meron siyang napatay na aswang. Ilang beses na silang nakakita ng bangkay nito kahit noong pang nabubuhay ang ama na isang manunugis. Nang mailigpit ang katawan, nakiramdam muna si Aling Inday sa paligid. Nagpalipas siya ng ilang sandali sa bakuran para masiguradong wala nang umaaligid. Nay, maghahating gabi na po. Pumasok na po kayo, malamig dyan sa labas oh. Saka maraming lamok. Wala na po sigurong aswang. Pumasok na rin si Aling Inday. Wala na siyang nararamdamang presensya ng aswang. Sa gabing ito, pinili niyang magbantay sa paligid. Kahit nasa loob ng tahanan, hindi siya mapakali na baka may sumalakay. Pero sa kabutiang palad ay wala naman. Lumipas ang gabi ng matiwasay. Dahil sa nangyari, hindi na nagpakampante si Aling Inday. Suot-suot na palagi ang medalyon at may nakasugbit na patalim sa tagiliran. Ang bahay at tindahan naman ay pinalibutan ng pangontra na hiningi sa kaibigang albularyo. Bawat customer na napapadpad, pinagmamasdan niyang mabuti. Pinakikiramdaman ng pagkatao at kapag may napansing kakaiba, babantayang maigi at palihim na babalaan. Meron siyang isang napaalis. Hindi na bumalik dahil sa maigpit na banta. Maging sina Lino at Loida, naging maingat sa pagtanggap ng mga customer. Iniiwasan na maranasan uli ang sinapit nung nakaraan. Pero para sa kanilang tatlo, may bantaman ng mga aswang at nilalang sa lugar. Hinding-hindi sila aalis sa pagtitinda sa tubaan. Isang bagsak na kwento tungkol sa Baryo Bayawak. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mang Ruperto. Walang eksaktong taon sa lugar ng Sabang. Pasado 6:00 ng gabi ng mga panong ito. Abala si Mang Ruperto sa paghahasa ng itak at karet. Naririndi na ito sa mga kumakalat na balita tungkol sa mga bayawak. Hindi na rin siya makapaghintay.
na makaharap ang nasabing hayop at mabigyan ng leksyon. Sa kalagitnaan ng paghahasa, biglang nagkagulo sa unahan. May mga taong nagtatakbuhan at nagsisigawan. May bayawak! Mga kapitbahay! Nandiyan ang mga bayawak! Wika ng isa sa mga kapitbahay. Pumasok kayo sa loob, bilisan nyo, may bayawak! Wika ng isa pa. Sinundan lang ni Mang Ruperto ng tingin ng nagtatakbuhan. Naalisto ang lahat at kanya-kanyang pasok. Kagad nagsara ng mga bintana at pintuan pero hindi si Mang Ruperto. Nanatili lang itong nakatayo sa bakuran. Inaantay ang paglitaw ng bayawak. Hindi nagtagal. Kusang lumapit ang nilalang. Pero nang sandaling makita si Mang Ruperto, walang pagdadalawang isip itong tumalikod at kumaripas ng takbo. Hinabol iyon ng matanda. Hindi makapaniwala sa nakita. Hindi lang isa o dalawa ang bayawak. 10 ang kanilang bilang. Tila nagkaisa pa dahil nagpunta ang mga ito sa iisang direksyon. Sinundan niya lang ang mga hayop hanggang sa umabot sa ilog. Pero sa sandaling nakaapak na ang mga ito sa tubig, isang bayawak na lang ang umahon patawid sa kabila. Hinanap ni Mang Ruperto ang iba pa, subalit wala nang nakita. Dahil sa labis na pagtataka at para makasigurado, tumawid ito gamit ang tulay na gawa sa kawayan. Pagdating sa unahan ay walang naabutan. O Roberto, ano ginagawa mo dito? Madalim na! Wika ng kaibigan na si Mang Goreng. May hinahanap kasi ko, Goreng. Yung bayawak nakita mo ba? Tumawid yun dito eh. Tugon ni Ruperto. Bayawak? Anong bayawak? Yung sinasabi ng mga tao. Ay naku, pati ba naman ikaw maniniwala sa ganon? Totoo yun, Goreng. Nakita ko nga mismo eh. Kung meron man, bakit hindi ako ay natake? Huwag mo sabihin na mamimili sila ng bibiktimahin. Sandaling napaisip si Ruperto. Imposibleng hindi sinalakay ng bayawak si Goreng. Gayong malapit lamang sa ilog ang tahanan ng matanda. Habang yung mga malalayong tahanan, napeperwisyo ng mga ito. Hindi na lang siya binigyang pansin ni Mang Ruperto dahil medyo nakainom ang matanda. May bitbit pa itong bote ng lambanog at kakanin sa kabilang kamay. Nagpaalam na lang siya at nagmamadaling umalis. Pagbalik sa tahanan, kagad itong nagtanong kung may kapitbahay bang napuruhan sa muling pag-atake ng mga bayawak. Sa kabutiang palad, wala namang kahit sinong nadamay. Sa kabilang banda, napapaisip din si Mang Ruperto kung saan galing ang mga nilalang na ito. Habang hinahabol ang mga yon kanina, napansin niyang uminit at naging aktibo ang medalyong atardar na nakasabit sa leeg. Kaya nagduda si Mang Ruperto sa mga bayawak. Dahil ayon sa kanya, baka mga sugo ng aswang ang nasabing nilalang. Para makasiguro, inabangan niya ang muling pagpaparamdam ng mga ito. 2 araw ang lumipas bago muling umatake ang bayawak. Pasado 3:00 pa lang ng hapon, naglipana na ang mga ito at nanggagambala. Bayawak! May bayawak na naman! Wika ng isa sa mga kapitbahay. Napatingin si Mang Ruperto dahil sa biglaang gulo. Nasa pamilihan siya ng mga oras na yun. Natataranta ang lahat sa pagligtas ng kanika nilang mga sarili. Mangilan-ngilan pang bigla na lang sumusuot sa kung saan. Nasaan? Nasaan ang bayawak? Nandun! Diyos ko, ang dami nila! Nang malaman ang kinalalagyan ng mga bayawak, kagad itong pinuntahan ni Mang Ruperto. Binunot ang itak na nakasugbit sa tagiliran. Sabay usal ng maikling orasyon sa medalyong pamproteksyon. Pagkarating sa direksyong itinuro ng pinagtanungan, bumungad ang 4 na bayawak. Nakasalukuyang umaatake sa mga batang hindi matigil sa kakaiyak.
Hindi na nagdalawang isip si Mang Ruperto. Hinila ang buntot ng bayawak bago pa man makagat ang paslit. Tinaga niya ang ulo nito. Kaagad namang naputol. Sinaksak niya ang isa pa. Samantalang nakagapang naman palayo ang dalawa. Nag-iwan ito ng sugat sa mga bata matapos matamaan ng hagupit ng buntot ng hayop. Nang mailagay sa ligtas na lugar ang mga bata, hinanap ni Mang Ruperto ang iba pang bayawak. Nagkalat ang iba sa tindahan ng mga karne. Habang ang iba naman nasa tindahan ng mga gulay. Meron ding nangahabol na mga tao. Sa bilang ni Mang Ruperto, 11 lahat ng mga bayawak. Pero dahil napatay niya ang dalawa, iilan na lamang ang naroon sa lugar. Una niyang niligpit ang mga nasa gulayan kung saan malapit sa kinaroroonan. Napatras pa ito dahil sa gupit ng buntot ng bayawak. Pero wala itong binatbat matapos itarak ng matanda ang patalim. Natatarantang gumapang ang isa palayo. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Mang Ruperto na hanapin ito dahil nabaling ang pansin sa mag-ina na napapalibutan ng 2 bayawak. Kakaiba ang itsura ng mga hayop. Hindi ito kagaya sa normal na bayawak. Maging ang kanilang mga mata nagiging kulay pula. Kinuha nito ang patalim sa malapit na tindahan. Buong puwersang inatake ang bayawak. Kagad namatay ang hayop. Matapos nun nagsimula na ring tumakas ang mga natira. Hindi na nahabol pa dahil biglang nawala at sumuot kung saan-saan. Mas lalo pang nagtaka si Mang Ruperto dahil mabilis niyang napatay ang mga bayawak. Kung tutusin, mangingisay pa sana ang mga ito sa pag-inda ng sugat. Subalit hindi niya yun napansin sa mga nilalang. Nang suriing mabuti ang katawan, gano'n na lamang ang gulat ng mapansin. Ang mga bayawak nga ay hindi simpleng hayop. Alam niyang alaga ito ng isang uri ng nilalang. Kahit patay na ang mga nakuha, nag-iinit pa rin ang medalyon. Senyales na nasa paligid lamang ang amo ng mga ito. Kaagad inilibot ni Mang Ruperto ang paningin. Napansin ang isang kahina-hinalang lalaki. Pero dahil malayo ito at nagsisiksikan ng mga tao, hindi niya na naabutan pa. Nawala na rin sa paningin. Pero kahit ganun pa man, pinuntahan pa rin niya ang kinakatayuan nito kanina. "Oh, Ruperto, anong meron? Bakit nagsisiksikan ng mga tao? May gulo ba?" Napalingon si Ruperto sa matanda na kakarating lang. May dalang bayong. Tinititigan ang mga tao. Umatake na naman daw yung mga bayawak eh. Nagkagulo sila sandali pero natigil din naman kagad. Sa palagay ko, mukhang ikaw ang napalaban. Napatingin ito sa hawak na itak na may dugo pa ng bayawak. Kagad niya itong ibinalik sa pagkakasugbit sa tagiliran. Wala kasing gustong lumaban sa mga nilalang eh. Kaya ako na lang. Perwisyo eh. Mabuti ka nga talaga. Kahit ano gagawin mo basta mailigtas lang ang mga tao o makatulong. Napangiti na lang si Ruperto sa papuri ng matanda. Nagpaalam na ito sa kanya. Bibili pa ng pagkain. Naawa siya sa kalagayan ni Mang Gureng dahil mag-isa na lang sa buhay at walang trabaho. Nang makalis na ang matanda, naalerto si Ruperto matapos maramdaman ang pag-init ng medalyon. Kagad siyang tumingin sa paligid subalit hindi matukoy ang itinuturo ng medalyon. Paiba-iba ang direksyon na sinasabi nito. Hanggang sa nawala na rin makalipas ang ilang sandali. Kung sino ka mang aswang ka, humanda ka sa akin. Sa oras na malaman ko kung sino ka, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, pinuntahan ni Ruperto ang kakilalang si Rene. Kaibigan niya ito noon pa man. Nagkaroon ng kaunting salo-salo dahil kaarawan ng inaanak nito.
Naging maayos naman ang unang oras ng kasiyahan. Nagkakantahan gamit ang gitara, kwentuhan, usapan at inuman. Nasa labas si Roberto, Rene at ang kapatid nitong si Alan. Nasa loob naman ang asawa at 2 anak ni Rene. Natutulog na dahil malalim na ang gabi. Sa kalagitnaan ng pagsasaya, natigilan si Roberto nang mapatingin sa paligid. Nag-iinit ang medalyon. Masyado itong alerto. O bakit, may problema ba, paring Roberto? Tanong ni Rene. May nararamdaman akong kung ano sa paligid niyo. Parang may aswang eh. Naalisto naman si Rene at Alan. Kagad napatayo at pumasok ng bahay. Muli silang lumabas na may dalang patalim. Sabihin mo sa akin, pare. Nasaan? Tanong ni Alan. Mas mabuti siguro pumasok kayo ng bahay para mabantayan ng mga bata. Biglang nagsigawan ang asawa at mga anak ni Rene. Nagmamadali silang pumasok at naabutang kinakagat ng 2 bayawak ang isang bata. Pilit hinihila palayo ng asawa sa anak ang bayawak. Kagad itong napatay matapos tagain. Pero laking gulat ni Roberto. Marami pang bayawak sa lugar. Malayo naman sa ilog o masukal na kakauyan ng tahanan ni Rene. Subalit naabot pa rin ang bayawak. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Roberto. Ginamit ang medalyon sa pamamagitan ng pagsambit ng orasyon. Isa-isang pinutulan ng ulo ang mga nilalang. Tumalsik pa ang dugo na kumapit sa talim ng itak. Matapos mapatay ang higit 10, kanya-kanya sa pag-atras ang iba pang bayawak. Mas marami pang nakatakas kaysa sa mga namatay. Mula sa hindi kalayuan, nagip ng mata ni Roberto ang nakatalikod na tao. Madilim na sa bahaging iyon at dahil papaalis na ito, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon upang malapitan ang lalaki. Matapos makakita ng sulo sa tabi, sinindan niya ito at nagmamadaling sinundan ng tao. Sa paghabol, nakarating si Roberto sa kakauyan. Hindi niya na alam kung saan banda dahil napapaligiran na ito ng puno. Tinalasan niya ang pandama at paningin upang hindi mawala ang sinusundan. Paglipas ng ilang sandali, napayuko na lamang si Roberto nang may maapakan. Ganun na lamang ang pagkagulat. Nasa paanan niya ang bayawak. Hindi lang nasa paanan, kung hindi nasa buong paligid. Hindi mabilang ang mga nilalang sa palibot. Nakakarindi pa ang matitinis nitong halinghing. Kagad namang naalisto matapos pa isa-isang sumugod ang mga ito. Paulit-ulit na tumatalon ang mga ito. Maagap naman si Roberto. Tinataga ang bayawak na lumalapit sa kanya. Habang kinakalaban ang mga nilalang, napansin niya ang paghagikgik ng kung sino mula sa dilim. Nang itutok ang liwanag ng sulo, nakita niya ang taong sinusundan. Subalit hindi gaanong malinaw na nakita ang muka dahil madilim sa buong paligid. Lumakad na ang lalaki palayo. Minadali ni Roberto ang pag-ubos sa mga bayawak. Nang wala nang lumalapit sa kanya ay sinundan ng lalaki. Kamuntikan pa itong mahulog sa bangin. Mabuti na lang at nakatras kagad. Sa kabilang bahagi nakatayo ang isang lalaki na tumawag sa kanya. Ito na ang huling beses na babalaan kita. Tumigil ka, kaibigan. Huwag mo nang ipagpatuloy ang ginagawa mo. Kapag ako nasagad, ikaw ang una kong papatayin. Wika ng lalaki. Kung ganon, magharap tayong dalawa. Tugon ni Roberto. Tanging pagtawa lang ang sinagot ng lalaki. Hindi naman ito makilala ni Roberto sa boses. Iba ang tono nito. Pero ang hubog at tindig
Meron siyang pagdududa. Sa tingin ni Roberto, nakita niya na ang lalaki kung saan. Pag-isipan mo ang sinabi ko kung ayaw mong bigla na lang mamatay. Wika ng lalaki. Matapos itong sabihin, isang kisap mata na wala ang lalaki. Inilipat ni Roberto ang sulo sa iba't ibang direksyon. Subalit wala na itong naaninag kahit anino. Wala na rin siyang nagawa ng paunti-unting nawala ang pag-init ng medalyon. Kaya sa uli, napauwi na lang si Roberto. Habang nasa daan, hindi niya mapigilang mapaisip sa nangyayari, lalo na sa pagkakakilanlan ng lalaki. Kinabukasan bandang 6:00 ng gabi, nasa harapan na ng altar si Roberto. Taimtim na nagdarasal habang hawak-hawak sa kanang kamay ang medalyon at sa kabilang kamay naman ang libreta. Ilang minuto ang tinagal ng pagdarasal. Sumakto namang naupos ang pinapausok na kamangyan. Nang matapos ang gawain, tumayo na ito at nagmanman sa labas. Maaliwalas ang kalangitan. Litaw ang kabilugan ng buwan. Dahil maliwanag, maraming mga tambay sa labas na hindi rin napigilang maglabas ng opinyon tungkol sa mga bayawak. Hindi ako marunong humawak ng kahit anong patalim dati pero ngayon, biyasa na ako dahil sa mga bayawak na yan. Hindi pwedeng walang dalang panlaban eh. Bigla na lang silang lumilitaw. Wika ni Tonyo. Ako nga din pare. Lahat ng itak at kutsilyo sa bahay dati mapurol. Ngayon matalim na. May dala nga ako oh. Tugon ni Jose. Sabay labas ng kutsilyo mula sa sisidlan. Ay nako, kahit sino ngayon may dala ng patalim. Yung mga babae nga sa lugar, nakita ko may dala na rin eh. Nagbuka tuloy tayong mga tulisan. Palaging may dalang patalim. Wika ni Roberto. Proteksyon lang naman eh. Hayaan mo ng iba kung anong iisipin nila. Alam naman ng lahat ng taga rito kung ano ang sitwasyon natin. Wika ni Jose. Pero napapaisip ako eh. Saan ba galing yung mga bayawak na yun? Napakadami, hindi maubos-ubos. Tapos parang hindi normal na bayawak, akalain mo. Kaunting kagat lang malala kaagad yung epekto sa tao. Marami na nga namatay dahil sa kanila eh. Wika ni Tonyo. Napailing na lang si Roberto sa narinig na usapan ng mga tambay sa lugar. Maging sa mga oras na yun, palaisipan sa kanya yung taong nakita nung nakaraang gabi. Kung yun man ang amo ng mga bayawak, kapag nakita niya ito muli, wala na itong patawad at itutumba kagad. Hindi na makapaghintay si Roberto na maganap ang tagpong iyon. Masyado nang naperwisyo ang baryo. Marami ng tao ang sugatan, namatay, at matindi ang banta sa kahit sino sa lugar. Sa kalagitnaan ng pag-iisip, nabaling ang atensyon ni Roberto nang nagsigawan ang mga tambay. Dali-daling pumwesto yung mga nag-uusap kanina. Hinanda ang sarili sa pag-atake. Binunot ni Roberto ang itak at saka lumapit sa mga tambay na nag-aabang sa mga nilalang. Mang Roberto, tayo-tayo na lang magtutulungan dito. Walang ititira sa mga yan. Wika ni Tonyo. Mag-ingat kayo, delikado ang mga hayop na yan. Kung kinakailangang umatras, gawin nyo na. Huwag kayong magdadalawang isip. Hindi normal na mga hayop ang mga yan. Wika ni Roberto. Sabay na napatango ang mga tambay at sa sandaling nakalapit na ang mga bayawak, kanya-kanya sila sa pagharap. Sinikap naman ni Roberto na mapatay kagad ang mga nilalang. Pero hindi niya akalain na mahihiwalay siya sa mga kasamahan. Matapos muling mapansin ang lalaki sa hindi kalayuan, kumaway pa ito sa kanya. Walang pagdadalawang isip na lumapit si Roberto.
Katulad ng unang pagtatagpo, dinala siya ng lalaki sa masukal na kagubatan. Natagpuan na lang ang sarili na magkaharap silang dalawa. Kagaya pa rin ng dati, nasa magkabilang dulo ng bangin. Nakatitig lang ito sa kanya hanggang sa naglakas loob si Ruperto na magsalita. Sino ka ba talaga? Ano bang gusto mo? Ayaw mong tumigil sa pag-aasik sa baryo namin. Wika ni Ruperto. Ang gusto ko lang naman, pagkain. Hindi naman ako yung namemerwisyo ah. Yung mga alaga ko lang. Wika ng lalaki. Hindi makapaniwala si Ruperto sa sinabi nito. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak sa itak. Damang-dama niya ang pag-init ng medalyon. Saglit niyang pinansin ang paligid. Nang walang makitang bayawak, muli itong bumaling sa lalaki. Lumapit ka rito at huwag kang duwag. Palagi na lang may bangin sa pagitan nating dalawa. Aswang ka, hindi ba? Ano bang kinakatakot mo? Halika dito! Wika ni Ruperto. Oo, aswang ako. Pero hindi ako mangmang. Merong kang tangan. Kaya kitang patayin. Pero mas mabuti nang mag-ingat. Kung ganon, inaamin mong duwag ka. Matapos itong sabihin ni Ruperto, nag-anyong aswang ang lalaki. Kahit may kalayuan ang kinilalagyan, malinaw niyang nakikita ang hubog ng halimaw. Mahaba ang mga kuko. Itim ang balat. Walang tigil sa pagkikiskisan ang mga ngipin. Higit sa lahat, ang mga nanlilisik na mga mata. Gustong-gustong patayin si Ruperto. Inihanda ni Ruperto ang sarili. Pero ganun na lamang ang pagkagulat nang makarinig ng mabilisang mga yabag sa likuran. Pagkalingon niya, bumungad ang hindi mabilang na mga bayawak. Mula sa aswang tuluyang nabaling ang atensyon ni Ruperto sa mga nilalang. Tumaga ito kung saan-saan direksyon. Matamaan lang ang mga bayawak. Ngunit halos hindi siya makasabay sa dami ng mga ito. Ang ipinagpapasalamat ni Ruperto noon, meron siyang proteksyon ng medalyon at kahit ilang ulit tumatama ang latigong buntot ng bayawak, wala itong natamo ni isang galos. Maging ang pagkagat ng mga ito ay hindi umuubra. Nagkaroon ng pagkakataon si Ruperto na patayin ang mga ito. Nang matapos, hindi niya na naabutan ang lalaki. Pero hindi siya sumuko. Tinawid niya ang kabilang bahagi ng bangin at hinanap ang bakas nito. Hindi naman siya nabigo. Nakitang may marka ng mga yapak sa lupa. Sinundan ito ni Ruperto hanggang sa malayo na ang narating. Nang sandaling napangat ang tingin, laking gulat niya dahil hindi siya nakausad. Nasa bunganga pa rin ito ng bangin. Ilang sandali pa biglang uminit ang medalyon at sa isang iglap, nawalan siya ng balanse matapos may bumangga na kung ano sa kanya. Sinubukan niyang tumayo pero muli siyang nasubsob dahil binangga siya uli. Sa pagkakataong iyon, nabitawan ni Ruperto ang itak. Sinamantala naman ito ng aswang. Dumaga ng nilalang kay Ruperto. Walang tigil siyang pinagkakalmot. Naiharang na lamang ni Ruperto ang mga braso sa muka upang kahit papano makahinga mula sa pag-atake ng nilalang. Sinubukan pa nitong ibaon ng kuko sa tiyan, subalit hindi siya nagtagumpay. Nang mapansin ang tangkang paglayo ng aswang, hinawakan niya ang binti at saka ibinagsak sa lupa. Siya naman ngayon ang walang tigil sa pag-atake sa aswang. Matapos maabot ang itak, pinagtataga niya ito. Subalit ilang ulit ng paglapat ng talim sa katawan ng nilalang, hindi naman gaanong tumatarak ang patalim. Dala ng pagtataka ay natigilan si Ruperto. Kinuha ng nilalang ang pagkakataon para makabawi at makatakas.
Hinabol niya ito. Subalit sa puntong iyon ay tuluyan ng nawala. May mga bakas ng dugo sa mga dahon at halaman. Meron ding marka ng mga yapak sa lupa, pero hindi na masundan dahil nawawala din. Bumalik na si Ruperto sa tahanan. Pagkarating naabutan ang mga tao sa labas na nagtitipon. Nagtutulungan para magamot ang mga sugat na natamo mula sa mga bayawak. Sa kabutihang palad, wala namang namatay, pero marami ang sugatan. 2 ang napuruhan. Kagad nang inilapit sa manggagamot sa kabilang baryo. Tumulong na rin si Ruperto. Ipinagamit ang natirang lana mula sa huling nagawa. Hindi pa siya muling nakakagawa ng lana. Abala sa misteryosong nilalang na gumagambala sa kanilang lugar. Mabisa naman ang gawa niyang lana. Kahit kaunti lang ang ilagay sa sugat, nawawala kagad ang kirot. Grabe na talaga yung nangyayari sa baryo natin. Makailang ulit na tayong inatake ng mga bayawak. Kailan ba titigil ang mga yan? Ay naku, wag na tayong umasa na titigil pa yung mga pesteng yan. Ang mabuti pa siguro, maging alisto at handa na lang tayo o umalis na lang tayo dito. Kung may takdang araw ang pagsalakay ng mga bayawak, siguro mababawasan ang pinsala sa atin dahil makakapaganda tayo. Eh kung ganito, basta-basta na lang umaatake, hindi ko alam ang gagawin. Wika ni Gilberto. Saan ba kasi galing yung mga bayawak na yan? Ilang taon na ako naninirahan dito sa baryo natin. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kalalang sakuna. Eh yun na nga eh. Saan ba galing yung mga yan? Napabuntong hininga na lang si Ruperto. Gusto niyang sabihin ang totoo sa kanila. Nagpigil muna ito dahil wala pang sapat na nalalaman kung sino ang aswang na pinagsisilbihan ng mga bayawak. Sasabihin din niya ang lahat sa sandaling malaman kung sino ito. Sa ngayon ipagpapatuloy na muna ang pagmamanman sa paligid. Sa paglipas ng mga araw mas lalong nagkagulo ang lahat. Kahit umaga, naghahasik ng lagim ang mga bayawak. Dumarami na rin ang dumadaing dahil sa sugat na iniiwan ng mga ito. May namatay na ring 2 bata matapos pagtulungang kagatin. Nadagdagan din ang sugatan. Kahit anong gawing pagpigil, hindi nauubos ang mga nilalang. May 1 beses pa sa hating gabi, nagising na lamang sa paanan ng higaan ng bayawak. Bago pa man makasigaw ng tulong, nasunggaban na ito. Hindi rin nakaligtas ang isa sa mga tambay na si Jerry. Hindi na nakayanan ni Jerry ang pakikipaglaban sa bayawak. Matapos itong makapasok sa tahanan, kagad pang pinunterya ang 4 na buwang sanggol na nasa kuna. Mabuti na lang napansin niya at nakarga bago makagat. Kahit nakapatong na ito sa mahaba nilang lababo, nakakaakyat pa rin ang mga bayawak. Kahit ang anak at asawa na nagkulong sa kwarto upang makaligtas, napasok pa rin ang bayawak. Sa puntong iyon, naging mas agresibo ang mga bayawak at kaya ng basagin ng mga bagay-bagay. Nabutas pa nito ang pintuan, kaya kaagaran silang nakakapasok. Mahal, tulungan mo kami. Wika ng asawa ni Jerry. Sumigaw na ng tulong sa mga kapitbahay. Nang sandaling iyon ay narinig ito ni Ruperto. Wala nang sinayang na oras ang binata. Pinagtataga nito ang mga bayawak na nadadaanan at nakikita. Nang mailigtas si Jerry at ang sanggol, ang kwarto naman ang binalingan niya. May 4 na bayawak doon sa lugar. Nagsusumikap na maabot ang mga batang nasa pinakaibabaw ng aparador. Habang ang ina naman, napapahagulgol na lang sa takot habang pinaghahampas ng kaperasong kahoy ang nilalang na lumalapit. Hindi na nagaksaya ng oras si Ruperto. Pinutulan kagad ng ulo ang mga bayawak. Nang maubos, lumabas na rin siya para matulungan ang iba.
Hindi na maganda to. Sobrang dami nila. Wika ni Jose. Lahat na yata ng bayawak sa mundo nandito na sa baryo natin. Kahit saan mapatingin, maraming bayawak sa lugar. May mga tahanang nasira dahil sa mapanghas na mga nilalang. Hindi na nakayanan ni Ruperto ang nararamdaman sa mga nakikita. Inilabas mula sa pagkakatago sa ilalim ng damit ang medalyon. Nang sandaling mapatingin ng mga bayawak, kanya-kanya ang mga ito sa paggapang palayo. Hinuhuli niya ang mga nilalang na naaabutan. Pero makalipas ang ilang sandali ay nawala na ang lahat. Anong nangyari? Bakit bigla silang nawala? Bigla silang nawawala tapos bigla din niyang susugod. Nang kumalma na ang lahat, sinimulan nila ang paglinis na nagkalat na bangkay ng mga bayawak. Napatakip na lang ito sa ilong sa sobrang sangsang ng amoy. Dinala ito sa malayo. Pinagtulungang hukayan ng libingan, pero sinunog muna bago ibaon sa lupa. Matapos ay kanya-kanya sila sa pag-uwi upang makapagpahinga. Samantala, hindi magawang makatulog ni Ruperto. Mulat na mulat hanggang sa sumapit ang umaga. Pagpatak ng 7:00 matapos makapag-agahan, lumakad na ito papunta sa bangin. Sa puntong iyon, sinubukan niyang hanapin ang bakas ng mga bayawak. Nagbabaka sakali, may mahanap na daan na nagtuturo kung sino ang pinagsisilbihan nitong aswang. Matalas ang pandama, pandinig at paningin ni Ruperto. Bawat natatanda ang daanan sa mga nagdaang gabi, sinusuong niya. Kaso nga lang, wala nang kahit anumang bakas na makita. Tuyong-tuyo na ang lupa. Hindi na rin makita ang mansya ng dugo sa mga dahon ng halaman. Napabuntong hininga na lang ito. Naupo sa malaking bato sa tabi ng bangin. Hindi naman gaanong masakit ang init ng araw. Nagsisilbing silong ang nagkakapalang dahon ng mga puno, kaya hindi na naisipang bumalik. Dala ang baon na tubig na isinilid sa isang bote. Tinungga niya ito. Sandaling inangat ang tingin. Napansin niya ang isang tahanan. Medyo malayo pero nakikita naman ang bubong na gawa sa nipa. Nagtaka si Ruperto. Sa pagkakaalam niya walang tahanan sa bahaging iyon, kaya paanong nagkaroon? Dala ng kuryosidad, tumayo siya at naglakad papunta sa tahanan. Mahirap din ang daan. May mga halaman na kumakapit sa suot na damit. Kung hindi titignan ng maigi ang daanan, masusugatan ang mga paa sa tinik ng halaman na nagkalat sa lupa. Habang papalapit, napansin ni Ruperto, muling naging aktibo ang medalyon. Patuloy lang ito sa paglalakad kasabay ng pag-usal ng orasyon. Pagkarating sa harap ng bahay, hindi na matigil sa pag-init ang medalyon. Binunot na ni Ruperto ang itak. Inobserbahan ng buong lugar. Kubo lang naman na merong silong. May barong-barong din sa hindi kalayuan. Ito ang una niyang tinignan. Masyado nang masukal sa bahaging iyon ng kakauyan. Bago hinawi ni Ruperto ang punit-punit na tela na nagsisilbing pinto ng barong-barong. Muli niyang tinignan ang paligid nang masiguradong walang ibang nakakita. Hinawi niya ito. Kagad napalabas matapos makita ang nasa loob. Tira-tirang lamang loob at dugo. Umalingasaw at halos bumaliktad pa ang kanyang sikmura. "Sino yang nandyan?" Tanong ng boses na nasa loob. Kagad napatingin sa bahay si Ruperto matapos marinig ang boses. Mula sa bintana na aninag niya ang tao. Pero bago pa man makita ang muka ay nagsara na ito. Hindi niya na pinalampas ang pagkakataong malaman kung sino iyon. Pero nang sandaling aapak na sana ng hagdan para maabot ang pintuan,
Mula sa butas ng lupa sa silong, biglang naglabasan ang mga bayawak. Mabilis ang paggalaw na kaagad sumugod sa kanya. Napatras si Ruperto para masukat ang kilos ng mga nilalang. Nagulat si Ruperto. Iba ang kilos ng mga bayawak na nasa harapan. Mas malaki ang sukat. Mas maliksi. Tumatalon pa kasabay ng paghampas ng mahabang buntot. Sabay-sabay na umatake ang mga ito, kaya hindi niya napansin na nakalapit na ang iba. Kahit nakalabas ang kanyang medalyon, hindi natinag ang mga ito. Mukhang hindi sila aatras. Malakas sila sa kanilang teritoryo. Kahit ganun, buong puwersang pinagtataga ni Ruperto ang mga ito. Habang nasa kalagitnaan ng labanan sa pagitan ng mga nilalang, napansin niya ang pagtakas ng kung sinong lalaki. Namukha niya ito dahil saktong nagtama ang kanilang paningin. Kahit mabilis na nakaiwas ng tingin ng lalaki, hindi maaaring magkamali si Ruperto sa unang pangalan na nasambit. Teka, tama ba yun? Siya si Guring? Pinakiramdaman ni Ruperto ang medalyon. Wala itong ibang tinuro kung hindi si Mang Guring. Mahina pa itong napatawa dahil hindi kagad napansin na matagal niya na palang kilala ang aswang na hinahanap. Makailang ulit silang nagkakausap, nagkakasalubong, pero hindi niya ito napansin. Ngayong alam ko na kung sino ka. Simulan mo nang magdasal, demonyo ka. Hindi kita sasantuin. Wika ni Ruperto matapos mapatay ang lahat ng bayawak na umaatake sa kanya. Sinundan nito ang daanan ni Guring. At dahil kabisado ang pasikot-sikot ng kakawyan, sa mismong bahay ng matanda na siya dumiretso. Pagkarating sa tahanan ni Mang Guring, wala na itong naabutan kung hindi ang pag-alingasaw ng napakabahong amoy. Bukas ang pintuan, kaya dire-diretso siyang pumasok. Sumalubong sa kanya ang napakaraming langaw. Maliit lang ang barong-barong na tinitira ni Mang Guring. Habang nasa loob si Ruperto, hindi mapakali ang medalyon. Umiinit ito at bahagya pang gumagalaw. Kaya mas tinalasan niya ang pandama. Ramdam nito ang aura ng namatay na tao sa lugar. Oh, Ruperto, nandito ka yata sa barong-barong ko. May paglilingkod ba ako? Tanong ni Mang Guring. Nagkikiskisan ang mga ngipin ni Ruperto. Sa wakas, nagpakita sa kanya si Mang Guring. Pangiti-ngiti pa. Kumuha ng 2 tasa. Nagtangkang magtimpla ng kape. Pero hindi kumagat si Ruperto sa munting palabas ng matanda. Bistado ka na, Mang Guring. Ikaw ang aswang, ang pinuno ng mga bayawak. Isa kang abwak. Wika ni Ruperto. Biglang nabitawan ni Guring ang bitbit na tasa. Kaagad itong nabasag. Patuloy na nakatalikod si Mang Guring sa kanya. Magaling ka rin, ano? Hindi ka agad kita napansin eh. Wika ni Ruperto. Isa lamang akong ordinaryong aswag, pero malakas ang taglay kong sabulag. Hindi ko akalain na mauhuli mo ko bandang huli. Tugon ni Mang Guring. Kumilos na si Ruperto. Bumuelo ng paghataw ng itak sa nakatalikod na matanda. Kaso nga lang kagad siyang nakailag. Laking gulat niya dahil naroon na ito sa pintuan. Nakangiti siyang nilingon. Pero huli na ng lapitan dahil muli na namang nawala. Hinanap niya sa labas. Subalit hindi na nakita. Dismayado niyang pinagtataga ang haligi ng tahanan. Hinalungkat ang bawat sulok ng tahanan. Pero bukod sa mga tira-tirang lamang loob at dugo na nagkalat, walang bagay na magagamit na maaaring gawing alas laban kay Mang Guring. Nang mga sandaling ito,
Ang tanging nasa isip ni Roberto ay mano-manong hulihin ng matanda. Maigit ilang oras siyang nag-antay sa muling pagbabalik ni Mang Guring sa barong-barong. Pero walang nagpakitang matanda. Napagod sa kakahintay si Roberto at nakaramdam ng gutom. Hindi na kaya ng bayabas na nakukuha sa tabi-tabi. Kaya naman bumalik na siya ng tahanan. Mag-aalas 6 na noon. Nagsimula nang kumagat ang dilim sa buong paligid. Pagkarating sa tahanan, bumungad sa kanya ang grupo nila Jose na nag-uusap. Mukhang umaayos na uli yung panahon sa atin ah. Pansin nyo ba, magmula nung nakaraang gabi, wala pang bayawak na umatake uli. Sana nga magpatuloy na yung ganyan ano? Nakahinga ng maluwag si Roberto sa narinig. Kinakabahan din siya kanina sa pag-aakalang nilusob ng mga bayawak ang baryo habang wala siya. Nagmamadali si Roberto sa pagkain ng hapunan. Pagkatapos ay lumabas para balikan ang barong-barong ni Mang Guring. Baka sakaling naroon na ang matanda. Nang papalis na sana, tinawag siya nila Gilberto. Nagtataka sila sa palagi nitong pag-alis. Roberto, wag mo sanang mamasamain pero napapansin ko palagi kang umaalis eh. Saan ka ba nagpupunta? Alam niyo namang delikado sa baryo natin ngayon. Wika ni Gilberto. Hindi kaagad nakasagot si Roberto. Wala ni isa sa baryo nila ang nakakaalam na meron siyang tanga na medalyon. Palihim na pinipigilan ang aswang gamit ang lihim na karunungan. May kailangan lang akong asikasuhin. Yung lupain sa kabilang baryo gusto kong ibenta. Ganun ho ba? Mag-iingat po kayo ha. Wika ni Gilberto. Huwag niyong kalimutan magdala ng itak para may panlaban ho kayo. Paalala ni Tonyo. Ngumiti na lamang si Roberto. Nagmamadali siyang tumalikod para maabutan si Mang Guring. Nakalimutan niyang magdala ng salo. Mabuti na lamang maliwanag ang buwan na nagsisilbing liwanag sa pagdaan sa masukal na kakawyan. Narating ni Roberto ang bahay ni Mang Guring. Habang papalapit, unti-unting nag-iinit ang medalyon. Inilabas niya ito mula sa ilalim ng damit. Dire-diretsyong naglakad. Huminto siya sa harapan ng tahanan. Tahimik ang paligid, pero hindi may pagkakaila ang banta ng panganib. Tinawag ni Roberto si Mang Guring. Hindi ito sumasagot. Alam niyang nasa loob lang ang matanda. Mula sa bintana sa gawing kanan ng tahanan, kapansin-pansin ang anino ng taong nakatayo. Alam kong nandyan ka lang, Mang Guring. Bakit hindi ka lumabas nang makapag-usap naman tayo? Tanging ihip ng hangin ang sumagot sa kanya. Napabunot ito ng itak matapos maamoy ang banta sa paligid. Hindi siya nagkamali. Makalipas lang ang ilang sandali, naglabasan ang mga bayawak. Namumula at nanlilisik ang mga mata. Kumpara sa mga naunang nakasagupa, higit na mas malakas at malikse ang kilos ng mga ito. Hindi naman siya nagpadaig. Sinikap na masabayan ang galaw ng mga nilalang. Habang nakikipaglaban sa mga bayawak, naririnig niya ang nakakarinding halakhak ni Guring na ngayoy malinaw nang nakikita. Nakadungaw ito sa bintana. Sinabihan na kita Roberto eh. Kung ayaw mong matikman ng maaga ang kamatayan, sana hindi ka na lang nagkaroon ng lakas ng loob. Tignan natin kung sino ang unang mahahatak ng karet ni kamatayan. Tugon ni Roberto. Matapos mataga ni Roberto ang bayawak na kumapit sa kaliwang binti. Kagad siyang tumakbo papasok sa loob ng tahanan para pasukin si Mang Guring. Pero mabilis siyang hinarang ng ibang bayawak. Tumalon ito sa kanya at natumba.
Nakabangon naman kagad. Pinagtuunan muna ng pansin ang mga nilalang na pumipigil sa kanya. Nang maubos ang mga nakaharang, muli na namang nawala si Mang Guring. Ilang beses nang nilibot ni Ruperto ang tahanan pero wala doon ang matanda. Naisip niya na baka pumunta sa kubo kung saan unang natagpuan. Walang pag-aalinlangan namang binaybay ni Ruperto ang daan papunta sa lugar. Naroon nga si Mang Guring, nakatayo sa bakuran habang pinapalibutan ng mga bayawak. Talagang ang dami mong alaga ano? Mang Guring, ilang ba lahat ng yan? Wika ni Ruperto. Hindi mo sila mabibilang, Ruperto. Dadami lang sila ng dadami kapag ginusto ko. Inihanda ni Ruperto ang sarili. Tinibayan ang tindig sa harapan ni Mang Guring. Kumpara sa mga naunang nakasagupang bayawak, kakaunti na lamang ang nakikita niya. Sa tansya, mahigit 20 na lang ang bilang. Hindi pa kumikilos si Mang Guring. Sinamantala ni Ruperto ang pagkakataon. Nag-usal ng maikling dasal. Saktong natapos niyang sambitin sa isipan ang huling salita. Nagsikilos sa mga bayawak. Pero sa pagkakataong ito, biglang naging aswang ang lahat. Nagulat si Ruperto. Hindi niya ito inaasahan. Kahit ganon, hindi siya umatras. Gamit ang itak at proteksyon ng medalyon, kagad na itumba ni Ruperto ang 2 aswang. Napuruhan sa leeg ang isa, samantalang tumagos naman ang patalim sa tiyan ng pangalawa. Patuloy na sumugod ang mga kalaban. Umatake ang aswang kung saan saang direksyon. Pero kada nakakatsyempo, kagad niya itong tinataga sa leeg at ulo. Ilang sandali lang nangingisay silang bumabagsak. Talagang biyasa ka sa pakikipaglaban sa aswang ano? O baka naman tsamba lang dahil sa hawak mong medalyon? Wika ni Mang Guring. Halika dito. Bakit hindi mo subukan ang malaman mo? Ngumiti lang si Mang Guring. Naging alisto ito matapos sumalakay ang mga aswang. Sa puntong iyon, sabay-sabay na ang lahat ng natira. Nahati ang atensyon ni Ruperto dahil kaliwat kanan, maging sa likuran, merong umaatake. Nagawa naman niyang labanan, tagain ang mga ito. Subalit may pagkakataon na natatamaan siya at tumitilapon. Hindi may pagkakaila ang lakas ng mga ito. Bibigyan kita ng pagkakataon, Ruperto. Umuwi ka. Kalimutan ang lahat ng nakita mo. Tutal, ito na ang huling araw ko sa baryo nyo. Aalis na ako dito. Wika ni Mang Guring. Huling gabi sa baryo namin. Bakit? Saang lugar ka na namang mag-aasik ng lagib? Kung ganyan lang din naman, ito na ang huling gabi mo. Hindi lang sa baryo namin, maging sa mundo. Wika ni Ruperto. Kagad sumugod si Ruperto. Pinagtataga ang aswang na sumasalubong. Mas lalong nag-init ang medalyon. Mas lalo ring nangibabaw sa kalooban na mapatay ang bawat aswang na nakapaligid, kabilang na si Mang Guring. Sa kabutiang palad at sa tulong ng medalyon, nagawa niyang itumba ang mga aswang. Sa pagkakataong iyon, siya at ang matandang aswang ang nakatayo. Ano na, Mang Guring? Titingin ka na lang. Wika ni Ruperto. Hindi na nagsalita ang matanda. Nag-anyong aswang si Mang Guring. Walang pasabing sumugod kagad kay Ruperto. Mabuti na lang nakabalansi ito, kaya naiwasang mabagok ang ulo sa nagkukumpulang bato sa tabi. Sa napapansin niya, iniiwasan ni Mang Guring na mapalapit sa medalyon. Puro kalmot ang binabatong atake. Sunod-sunod sabay iwas, lalo na kapag malapit nang lumapat sa kanya ang medalyon.
Nang makaisip ng paraan si Ruperto, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Hinubad ni Ruperto ang kwintas ng medalyon at saka maigpit na pinulupot sa kanang kamao. Pagkatapos tsumempo, nang makasilip ng pagkakataon, paulit-ulit niyang sinuntok ang matanda. Nang tumama ang medalyon sa mga mata ng aswang, nawalan ito ng paningin. Pasuray-suray na lumayo pero hindi hinayaan ni Ruperto na makatakas. Sinundan niya ang galaw nito. Tinaga sa likuran. Malakas itong napaangil. Ano namang Gureng? Pinaikot mo kaming lahat ha. Pinagtatanggol pa naman kita sa mga kababaryo. Pero ikaw pala ang salot. Wika ni Ruperto. Muli niyang tinaga ang aswang sa binti at paa upang hindi na muling matakasan. At dahil hindi na makakilos ng maayos si Mang Gureng, naging pabor kay Ruperto ang pagkakataon. Itinali niya sa leeg ng matandang aswang ang medalyon. Bumalik naman ito sa pagiging tao at nangisay. Hindi nagtagal ay tumigil sa paghinga. Naupo si Mang Ruperto. Nakahinga ng maluwag. Ilang sandali pa napatitig ito sa naninigas at nanlalamig na bangkay ni Mang Gureng. Hindi man sila gaanong malapit nung nabubuhay pa ito. Pero dahil halos magkakakilala lahat ng tao sa baryo at likas ang pakikitungo sa kapwa, itinuturing niya pa rin itong kaibigan. Ilang minutong natulala si Ruperto. Nagpalipat-lipat pa ang paningin sa bangkay ng mga aswang na nagkalat sa harapan. Tumayo na rin siya pagkatapos. Kinuha ang medalyon. Pinahiran at tinanggal ang mga mantsa ng dugo. At saka ibinalik sa pagkakasabit sa sariling leeg ang medalyon. Binitbit niya ang itak. Naglakad pa uwi. Lumipas ang gabing iyon. Wala nang mga bayawak na umaatake sa lugar. Wala na si Mang Gureng na nag-uutos sa mga nilalang. Walang nakakaalam na si Ruperto ang nakapatay sa aswang. Kinabukasan, nagulantang na lamang ang lahat. Natatarantang dumating ang isang magkakahoy. Dala-dala ang nakakakilabot na balita. Sa kakao yan! Sa kakao yan! Bakit? Anong meron? May aswang! May bangkay ng aswang! Nagdalawang isip sina Jerry kung maniniwala ba o hindi. Hindi malinaw ang pananalita ng magkakahoy. Tila ba baliw ang dating sa kanila. May bangkay! May bangkay ng aswang sa kakao yan! Marami! Muling wika ng magkakahoy. Puntahan na lang kaya natin para malaman. Wika ni Jose. Pwede naman pero kapag hindi totoo, babalikan ka namin ha. Siguraduhin mo lang na hindi kami magsasayang ng oras. At dahil binanggit ng magkakahoy na aswang, nagdala ng panlaban katulad ng patalim ang grupo nila Jerry. Pagdating sa kakawyan, ganun na lamang ang pagbaliktad ng sikmura nang makita ang nakabalandrang bangkay ng mga aswang. Nasa malayo pa lang sila, subalit naamoy na ang alingasaw. Kanya-kanya sila ng pag-uunahan sa pag-alis. Ibinalita ang natagpuan. Habang ikinakalat ang balitang iyon, kalmado lang si Ruperto na humihigop ng kape. Nagkunwari itong walang ideya sa nangyari nang lapitan siya ni Jose para masabihan. Naku Mang Ruperto, mabuti ligtas ka nakauwi no. Doon sa kakauyan ang daming bangkay ng aswang. Hindi na namin nilapitan, sobrang tapang ng amoy. Oo nga, Mang Ruperto. Buti ligtas kayo nakauwi ano. Anong oras ho ba kayo dumating? Basta kanina bandang 5:00 lang, maliwanag na, payapa ang paligid. Kaya naman pala. Anong gagawin sa mga bangkay? Umaabot na nga dito yung amoy oh. Kanya-kanya sa pagtakip ng ilong ang mga tao matapos kumalat sa hangin
ang napakasangsang na amoy. Dahil nababahala na rin ang karamihan sa posibleng maging dulot nito. Labag man sa kalooban ng mga kalalakihan, ayaw nilang humawak ng bangkay lalo na ng aswang. Napagpasya nilang magtulungan at iligpit ang mga ito. Nakiisa si Mang Ruperto sa kanila. Bago pa man makita ang bangkay ni Mang Guring, kagad niya itong isinilid sa sako, itinambak sa mga bangkay. Habang tinatabunan ng lupa ang mga katawan, dahan-dahang nagsagawa ng orasyon si Mang Ruperto. Tahimik lamang siya para hindi na maging banta sa buhay ng tao ang mga bangkay, kahit pa umalingasaw ang amoy nito. At ang pinaka nakakatakot, ang muling pagbuhay ng mga aswang. Pagkatapos mailibing, sunod nilang sinunog ang barong-barong at kubo. Matapos matagpuan ang tira-tirang lamang loob. Nakuha naman ng lahat ang ibig sabihin ng lugar. Nasagot ang tanong tungkol sa mga bayawak. Kaya naman pala eh. Hindi normal na bayawak yung mga yun. Mga aswang yun eh. Wika ni Gilberto. Naku, kung sino man yung pumatay sa mga bayawak, pati na rin dun sa nag-uutos. Maraming salamat talaga. Habang naglalakad pabalik ng tahanan, hindi mapigilan ni Ruperto na makaramdam ng gaan sa kalooban. Sa wakas, muli siyang nakatulong sa mga tao sa lihim na paraan. Laking pasasalamat niya sa medalyon. Ito ang pinaka naging susi upang makalaban ang mga nilalang, upang mapatay ang mga bayawak, pati na rin ang nag-uutos sa kanila na isang aswang.